Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siya ang pinagmumula ng kalinisan ng kaisipan, ng mabuting kalooban, ng kabanalang taglay. Kaya't kung tuwirang siya, ang kikilalanin at tatanggapin ng sinuman, sino nga bang anak niyang sa kanya'y mawawalay at tuwirang makaliligta sa kanyang gawang kay inam. Pagharian kayong ganap. Paano nga ba napapatotohanan ng Ama ng mga anak niya'y kumikilala sa Kanya? Sa pagsusumakit at pagsusumikap nilang makatupad, makatugon sa Kanyang panawagan. Sa pagsusumakit at pagsusumikap nilang magbagong buhay. Sa pagsusumakit at pagsusumikap na siya'y patuloy na paglingkuran. Sa pagsusumakit at pagsusumikap na talikdan ang mali nilang unang buhay. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Isayas. Ito ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon kayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga taba at karit ang kanilang mga sibat. Wala pang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni David at ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ni Yahweh." Mga panukala sa palagay ng tao sa lupa, ngunit sadyang ibinaba ng Amang dakila upang patotohanan ang kanyang salita. Kaya nga't sa bawat kaganapan, kung tunay lamang nagninilay ang tao, mula sa unang tipan at bagong tipan, maihahambing nila ang buhay na kaganapan sa kanila bawat isa. At doon matatanto nila kung ano nga ang Ama. Mayroon bang salita siyang nagkakabula? Mayroon baga siyang hindi magagawa? Mayroon baga siyang hindi gagawin sa makabubuti kanino man? At mayroon baga siyang tinututulang nila lang? Lahat ng sa kanya'y nagpapakababa, lahat ng sa kanya'y lumalapit, lahat ng sa kanya'y nagmamahal, kumikilalang ganap, kinukupkop niyang lubos. Mga minamahal, ang salitang yaoy nahayag sa unang tipan upang patupad sa bagong tipan na kung paano ang katotohanan ng ibaba ang anak na ganap. Kataas ang Ama, siya ang naglalahad ng higit na dapat at marapat upang sa tao'y ipatupad sa lupa ay maganap. Sumainyo kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Yaong mga nakakaunawa na, inilayan sa mga pet
kanyang katotohanan. Kaya't kung paano sinusunod nila ang kalooban ng Ama, mayroon bang lingkod na nasiphayo ng buong panahon habang nabubuhay? Wala. Sapagkat mula sa unang tipan hanggang sa bagong tipan, pinapakilala ng Ama ang kanyang salita ay buhay. Pinakikita ng Ama ang kanyang salita ay walang pagkabula. Pinatototohanan ng Ama ang kanyang salita sa bawat tatanggap at makikipagtotoong ganap, makikita nilang tunay niyang gawa dito sa lupa. Kaya't sa lahat ng kanyang mga anak, paanyaya lamang, pagtitiwalay gawin, paniniwalay tupdin, pananalig nyo'y mabubuhay sa kanyang kalooban, makasusunod kayo ng tuwiran. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mula kay Mateo. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya. Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin. Gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman. Sa labas dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi na kayo, mangyayaring hinihiling ninyo, ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Hindi mo man nakikita ang iyong Diyos Amatwina, ngunit kung sa puso mo'y siya'y damang-dama, pagtitiwalaan mong mahigpit sa puso mo'y siyang bumuhay sa iyo. Kaya't di mo man siya nasilayan kung matibay sa puso mo, pagtitiwala mong totoo, di kaya't pakita niya, wala ngang di magagawa sa buhay mo tao. At siyaon ang pawang katotohanan. Ilan kaya ang katauhan sa kanyang pananampalataya ay di na kailangan kung ano-ano pang sabihin at di na kailangan ano-ano pa ang makitang ipasilay na hiwag at himala, kundi bagkos sa kanyang pananalig, nagtitiwala siyang may himala siyang kakamtan, sapagkat sa buhay niya, pinananaligan niyang buhay ang kanyang Ama. Samantalang siya'y may buhay at di kanya, at di sa kanya, at di kanya nagmula ito, kundi sa kanyang kaparaanan bilang nilalang, dapat niyang kilalanin kung sino nga ang tunay na bumuhay sa kaparaan ng bubuhayin ng Ama
sa kaparaanang madadama ng tao upang kilalaning tapat at wagas kung sino ang gagawa ng mahiwala at maghiwagang buhay niya. Mga minamahal, may tiwala ba kayo? Naniniwala ba kayo sa Ama? Kung magkagayon, hindi man kayo makakita ng himala pagdaka karaka-raka, kung sa puso nyo'y buhay, nakakakita ng himala ang puso nyo, tatanggap ang katsarilinan ninyo, at mapapakita ng Ama sa mata nyo ang hiwagang tinanggap nyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, hindi sa maraming salita, para ang tao'y magbago. Hindi sa maraming gawa na himala't hiwaga, para tao'y maniwala, kundi sa puso niyang may taglay na pananalig sa amang dakila, at dooy binubuhay niyang pag-asa sa isip niya'y tinatala. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang kailangan lamang ay pagpapakababa, tulad ng isang kapitan. Nabatid niya ang kanyang ginagawa sa kapwa. Sinusunod siya ng kanyang kapwa. Kaya't nang dahil sa pananalig niya at pananampalataya, siyang dapat sumunod sa tuwir ang kinikilala niyang mahiwaga at mahimala na gumawa. O tao, katotohanan ng aking tinuturan, ilan kaya ang totoong gumagalang? Ilan kaya ang totoong tumatanggap? Ilan kaya ang totoong magpapatotoo sa hiwaga ng Ama? Doon sila nakakilala, hindi sa kapwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Lahat kayong mga nakakaunawa na at tuwirang nakabukas na ang diwa nyo. Kayo mismo ang magpapatotoo ng mga salita sa banal na aklat ay hindi nagkakabula at walang kasinungalingan. Kaya't pawang katotohanan ang tinuran ng isang alagad na tinuringan. Ang pagtupad at paggawa, hindi kailangan para lamang sumikat ka't may hangarin ka. Sapagkat dapat sa puso mo ito bumubukal. Dapat sa puso mo ay may pagmamahal. Dapat sa puso mo, doon mo naramdaman, kaya mo ginagawa ang bagay na pagdamay sa iyong kapwa. At siyaon ang Ama, damang-dama niya ang pagmamahal sa mga anak niya. Kaya't naibaba niya ang anak at pinadama rin sa anak at kinilalang ganap naman ng anak ang gawa ng Ama. Kaya't ipinatotohanan niya sa katilang mga katauhan, sa mga taong kanyang pinaglingkuran kung sino siya at ano siya. Kaya't ang mga tumanggap at kumilala, nadama ang layunin at hangarin, maging ang adhikain. Yaon nga ang kaligtasan ng sinuman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi maaring iyakma ang gawang pansanlibutan at gawang pang-espiritual. Sa tao, hindi nakakaunawa. Sapagkat kailan may di maabot ang tunay na kabanalan. Kaya't kailangan magising muna sa katotohanan, makaunawa muna bago matanggap ang lahat ng marapat. Sapagkat, yaon ang nais ng Ama, makilala at tanggapin siya, nang sa gayon, hindi mahirap para kanino man ang tumupad sa kanyang mga aral. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama, Diyos na walang maliw noon ngayon at kailanman, tigib ka ng pagmamahal sa lahat ng dako, ay naaabot mong tuwiran ng iyong mga anak sa lupa. Di ka tumutugot sa iyong mabubuting gawa. Di ka nagpapabaya kailanman sa kanila. Hindi ka nakalimot kailanman sa kanila. Bagkus ang bawat araw nila't gabi man, patuloy kang gumaganap. O aking Ama, ang kahinaan nila ng pagtitiwalay patawarin mo.
ang pagsusumakit at pagsusumikap ng iyong espiritu ay madama nila upang sa gayon, kung papaano ka nagnanasang sila'y mailigtas mo at ang magiging sayo ay paroroon sa kaharian mo, matanggap ng mga nagnanasa, nakikilala at kumilala sa iyo. Katotohanan ang tinuturan mo, sadyang ang kahirap imulat sa totoo ang mga anak mo, lalo't nahiratit naging nasa nila'y sanlibutan at laman, hindi nila kayang kamtin ang sa iyo'y kabanalan. O aking Ama, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba na kailangan ninyo, ngunit kayo'y wala ng kakayanan? At pagda kayo mayroong isinugo ang Ama sa inyo na kaparaanan, yaon ang patutuo niyang buhay ang kalinga niya. Yaon ang patutuong kumikilos siya sa oras ng kagipitan, kailan may di ka pababayaan sa tapat na pagkilala mo sa Kanya. Naranasan niyo na ba na tinaningan ang buhay niyo at sinabi sa inyo'y hanggang ganun ka na lamang? At di ka naniwala at nagtiwala? Sapagkat ang pinaniniwalaan mo, habang may buhay, habang humihinga, may pag-asa ka. Sigurado, 100% labis pa. Subalit, hindi ninyo mapapaniwala, ngunit tapat kayo at galak kayong tumutupad. Nahirapan ba damdamin nyo? Nasaktan ba kalooban nyo? Marapat lamang, sapagkat yaon ang patutuong sumasa inyo ang Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Hindi nyo dapat paghirapan ang kalooban ng mga kapwa nyong hindi sumusunod at tumatanggap sa mabuting lo. Katotohanan ang tinuturan ko, ang inong totoo at tapat niyang mga anak. Kaya't sa inyong lahat na mga anak, paghahari ng Ama, kamtinawa ninyong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, lubos ang ligaya, nadulot mo kanino mang tao. Sa bawat segundo, ika'y naririto, naroroon kahit saang dako. Ikaw aking Ama, ang tunay na ligaya sa tuwirang nasa mo, sa tuwirang handog mo, taong kumilalay, madarama ka. Kapag nalulumbay at hinahanap ka nila, aaliwin mo at ibibigay ang tunay na kasiyahan at kagalakan, upang ika'y parangalan. Ikaw aking Ama, ang tunay na sigla't galak, kaya't ang sa'yo'y dapat, ang sa'yo ay tumanggap, magliliwanag, ganap ang isipan. Sa oras na dumaratal ang galit, matatangay baga itong gawin nila. Pasubali mo'y hindi nga maratan ang tuwirang galit poot nila. Na di mo kaloob yaon kahit kanino, na di sa'yo ang pagmumula nito. Pagkat ikaw Ama, ay tunay na banal. Ikaw ang kabutihan, sa tuwi na ay nasahang mo,
Silang lahat mabahaginan ng tuwirang kalooban na marapat na kanilang makamtan. Kaya't kay palad na